Sa pagpasok ng taong 2025, ang hukbong dagat ng Pilipinas o Philippine Navy ay patuloy na umaangat tungo sa modernisasyon. Matagal nang kilala ang Pilipinas bilang isang bansang nakadepende sa iba para sa depensa, ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unti nang nagbabago ang direksyong ito. Sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines (AFP) Modernization Program, nagsimula ang Navy na palitan ang mga lumang barko, dagdagan ang mga modernong kagamitan, at palakasin ang kakayahang depensahan ng ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Ang pangunahing layunin ng modernisasyon ay gawing handa at moderno ang hukbong pandagat ng bansa upang makasabay sa mga kapwa bansang nasa Southeast Asia. Sa ilalim ng Horizon 2 at Horizon 3 modernization phases, nakatuon ang Navy sa pagbili ng mga bagong frigate, corvette, offshore patrol vessels, OPV, missile systems, at mga kagamitan para sa maritime surveillance at logistics. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nagpapakita ng pag-unlad ng teknolohiya kundi ng pagbabago ng isipan ng buong sandatahang lakas tungo sa isang mas propesyonal at moderno na puwersa. Sa kasalukuyan, ang Philippine Navy ay binubuo ng mahigit 80 barko, kabilang ang malalaking combat ships, patrol craft, support vessels, at amphibious ships. Pinakamakabago sa lahat ang dalawang frigate na BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, FF-151. Ang dalawang barkong ito ay itinayo sa South Korea ng Hyundai Heavy Industries at opisyal na ipinasok sa serbisyo noong 2020 at 2021. May kakayahan itong magsagawa ng anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Mayroon itong Otto Melara 76mm main gun, mga Mistral 3 surface-to-air missiles, at helicopter hangar para sa AW-159 Wildcat Maritime Helicopter. Ang mga frigate na ito ang unang hakbang ng Pilipinas tungo sa pagkakaroon ng multi-role combat vessels na kayang mag-operate sa malalayong karagatan. Kasabay ng mga frigate ay ang dalawang bagong corvette na nasa paggawa pa rin sa South Korea. Ang mga barkong ito ay inaasahang mas malakas at mas moderno, may advanced radar system, sonar, at vertical launch system para sa mas epektibong missile operations. Ang unang corvette ay inaasahang darating bago matapos ang 2025, at ang pangalawa ay sa susunod na taon. Kapag operational na, magbibigay ito ng malaking tulong sa kakayahan ng Navy sa anti-submarine at surface warfare. Isa pa sa mga proyektong tinututukan ay ang 6 na offshore patrol vessels, OPV, na itinatayo rin sa South Korea. Ang lead ship na BRP Raja Sulaiman ay inaasahang i-deliver ngayong 2025. Ang mga OPV ay may layuning palakasin ang maritime patrol at law enforcement ng bansa. May kakayahan itong magtagal ng ilang linggo sa karagatan, magsagawa ng search and rescue, at magpatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang mga barkong ito ay magsisilbing mata at tenga ng Navy sa karagatan, lalo na sa mga lugar na malapit sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa mga combat ships, malaki rin ang papel ng mga support at amphibious ships tulad ng BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Ang mga ito ay ginagamit sa transport ng tropa, humanitarian missions, at disaster response. Mayroon ding mga bagong naval helicopters na ginagamit para sa reconnaissance, surveillance, at anti-submarine warfare. Sa mga susunod na taon, layunin ng Navy na magkaroon ng sarili nitong submarine capability upang mas mapalakas ang depensa sa ilalim ng dagat. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ang mga opsyon para rito, kabilang ang mga alok mula sa France, South Korea, at Japan. Noong 2025, isang malaking tagumpay ng Philippine Navy ang matagumpay na pagsubok ng Mistral 3 surface-to-air missile mula sa BRP Jose Rizal. Ito ang unang missile firing test sa kasaysayan ng Navy, at simbolo ito ng pagsisimula ng bagong yugto sa air defense. Capability ng bansa. Malaki rin ang tulong ng mga joint exercises kasama ang mga kaalyado gaya ng Estados Unidos, Australia, at Japan. Sa mga pagsasanay na ito, natututo ang mga tauhan ng Navy ng mas advanced na taktika, paggamit ng modernong teknolohiya, at koordinasyon sa iba't ibang bansa. Ang mga programang ito ay nagpapalakas ng tiwala at kahandaan ng hukbong dagat sa tunay na operasyon. Sa kabila ng mga pag-unlad, hindi pa rin may kakailan na may mga limitasyon ang Philippine Navy.
Sa dami ng barko, malayo pa rin ito sa bilang ng mga karatig na bansa tulad ng Indonesia at Vietnam. Karamihan sa mga unit ay patrol craft at support ships, at iilan pa lang ang may kakayahang lumaban sa mas modernong digmaan. Wala pa ring long-range air defense system o modernong anti-submarine aircraft. Ang logistics at maintenance capacity ay patuloy pang pinapaunlad, lalo na sa mga base sa Subic, Palawan, at Zamboanga. Isa ring hamon ang budget dahil maraming proyekto ang naaantala dahil sa kakulangan ng pondo at komplikadong proseso ng procurement. Gayunpaman, nananatiling determinado ang gobyerno at ang AFP na ituloy ang modernisasyon. Sa ilalim ng Horizon 3 Modernization Plan, 2023 hanggang 2028, kasama sa mga susunod na proyekto ang pagbili ng karagdagang corvette at OPV, pagpapatayo ng mga naval base, pagbili ng replenishment ship, at pagsisimula ng submarine program. Kapag naisakatuparan ng mga ito, makakamit ng Pilipinas ang tinatawag na minimum credible defense posture, isang estado kung saan may sapat na kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta. Kung ikukumpara sa mga kalapit bansa, masasabing malayo pa rin ang Philippine Navy sa mga higanti tulad ng China o Japan. Ngunit sa loob ng rehiyong ASEAN, nakikita na ngayon ang malinaw na pag-angat ng kakayahan nito. Sa mga darating na taon, may potensyal na maging isa ito sa mga pinakaaktibong maritime forces sa Southeast Asia. Ang patuloy na suporta ng pamahalaan, lalo na sa budget at training, ay magiging susi sa tagumpay nito. Ang Philippine Navy ay may malaking papel sa pangangalaga ng karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Sa bawat pagpatrolya ng ating mga barko, ipinapakita ng bansa ang determinasyong ipaglaban ang ating karapatan at soberanya. Hindi lamang ito usapin ng militar, kundi ng pambansang dangal at seguridad ng mga Pilipino. Ang modernisasyon ng Navy ay hindi simpleng pagdagdag ng armas, kundi isang simbolo ng pag-unlad, disiplina, at tapang ng lahing Pilipino. Sa kabuuan, masasabi na noong 2025, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay mas malakas, mas moderno, at mas handa kaysa dati. Ang mga bagong barko, modernong armas, at pinahusay na pagsasanay ay patunay na unti-unti nang umaangat ang kakayahan ng bansa sa larangan ng maritime defense. Bagamat marami pang kailangang gawin, ang direksyon ay malinaw, patungo ito sa isang mas ligtas, mas matatag, at mas makabagong hukbong dagat. Ang Philippine Navy ngayon ay hindi na simpleng tagabantay ng baybayin, kundi isang tunay na tagapagtanggol ng karagatan. Ito ay simbolo ng lakas, dangal, at pag-asa ng bansang Pilipinas.